Nadedehado ang OKC sa matchup nila ng Spurs dahil na rin sa lamang talaga ang team ni Wembanyama kapag hindi pa nag-step up itong si Chet Holmgren o talagang hindi niya kayang tapatan si Wemby ay talo sila sa seryeng ito. Malaki ang naging improvement ni Wembanyama nung nakakuha na siya ng experience sa NBA. Masasabi natin na nakapag-adjust na talaga siya sa laro at mas kayang-kaya niya ngayon na maka-absorb ng contact sa loob ng paint. Ang isa pang napansin ng karamihan ay yung stamina ni Wemby. Akala nila pagod na ito pero naging solid ang performance hanggang sa matapos ang second overtime at lumabas pa na sila ang panalo. Kitang-kita na si Wembanyama ang naging dahilan sa panalo ng Spurs sa Game 1 laban sa team ng Thunder. Kapag wala na si Wemby, kawawa naman ng Spurs. Mahihirapan sila ng husto sa serye na ito. Kaya sobrang halaga rin na habang naglalaro ng malakas si Wemby ay maging healthy ito. Dahil ang injury talaga ang kalaban ng malalakas na team sa NBA. Kapag wala ang isa sa kanilang key player, mapipilay talaga ang kanilang laro. Sa lahat ng sources na nakita natin, iisa ang kanilang nabanggit. Kung hindi malapit sa 41 points at 24 rebounds ang magawa ni Wemby sa susunod na laro nila, ay ang OKC ang mananalo. Iisa lang ang gustong sabihin ng mga sports writer at analyst, tagilid ang Spurs kung walang Wembanyama. Mula sa mas pinapaboran na OKC na mananalo sa seryeng ito, ay nagkakaroon na ng unting balanse sa odds at prediction. May laban na ang Spurs sa serye. Wala pang De'Aaron Fox ang Spurs sa Game 1 at lalakas pa ang Spurs kung pwede na siyang maglaro sa Game 2. Nasa injury list si De'Aaron Fox at titignan ng Spurs kung pwede na siyang maglaro sa Game 2. Malaking steal ang nagawa ng Spurs sa home court ng Oklahoma. Nakakuha sila ng panalo sa home court ng kanilang kalaban. Hindi naging madali, double overtime pa, pero nagawa pa rin ng Spurs na manalo. Healthy si Wembanyama at posibleng bumalik si De'Aaron Fox, kaya naman maganda ang chance ng Spurs na manalo nga ulit sa Game 2 laban sa OKC. Pero kapag nagawa ng Thunder na makapag-adjust ng mabuti, nakuha nila ang tamang formula, baka sila rin ang lumabas na panalo. Kaya naman halos parehasan lang ang dalawang teams. Ang kaibahan lang, mas lamang ang isang Wembanyama sa loob ng paint dahil sa kanyang haba. Wala tayong nakitang magandang depensa ang Thunder sa kanilang game. Kaya naman 41 points, 24 rebounds ang nagawa ni Wemby. Kompleto ang rotation ng OKC. Nandyan sina Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jalen Williams, lahat ng kanilang key players naglaro sa Game 1. Pero yung number nga lang ni Chet ang masyadong mababa. 8 points, 8 rebounds lamang ang kanyang nagawa. Ang ibig sabihin nito, hirap siyang maka-score sa ilalim dahil sa depensa ni Wembanyama sa ilalim. Isang mahabang mama na talaga namang mahirap ma-scorean sa shaded area. Ang tanong nga lang ngayon, solid pa rin ba ang laro ni Wemby sa Game 2? Dahil kung malakas pa rin ang performance niya, mahihirapan ng OKC na manalo.